Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matagal na nawawala yung anak niya, pero alam niya, babalik yung ama. Yung anak niya, di ba? Alam niya, babalik yung anak ko. Hindi niya maisip, gumagawa ng kalukuhan siguro yung anak ko na yun. Hindi, ano lang siya. Sige pa rin, nandun siya. At a certain point, di ba, nandun siya sa labas ng kaniyang farm, sabihin na natin. Naghihintay dahil buong pag-asa, babalik yung anak ko. Hindi magiging maganda na naman yung amin. Hindi niya Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko yung tangan, walang ibang tahanan. Ikaw po'n aking sandigan, tanging kinakapitan. Sa'yo'y tumatahan ang puso kong hapot sugatan. Salaysay ng isang mapagmahal na ama. Mga kapatid, ito po ang ating pamagat sa linggong ito, the fourth Sunday of Lent, Kwaresma. At napakamapalad natin, again, dahil napakaganda po ang ating pagnilay-nilayan ngayon. Ito ay napaka-famous, napaka-familiar sa ating lahat, itong parable na ito, itong talinghagang ito na binabahagi ng ating ebanghelyo sa linggong ito, the fourth Sunday of Lent. At ito ay alibughang anak. Ngunit pamagatan natin ito na saysay ng isang mapagmahal na ama. Pag sabihin nating saysay, may mga saysay na wala namang hadalagang halaga. May mga saysay na naging fake news. Ngunit itong saysay na ito, isang salaysay na may saysay. Ang pag-usapan natin, isang saysay na totoo, napaka-realistic, dahil ito ay nangyari din po sa ating society. Ngunit ito din po ay napakaganda dahil ito ay saysay na isang ama na mapagmahal. Sa atin mang ebanghelyo ngayon, binibigyan ng diin sa alibughang anak, ngunit bigyan natin ng pansin ngayon ang role ng isang ama na mapagmahal. At mga kapatid, ito din po ang ating Music of the Gospel song, Ikaw ang aking tahanan. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko yung tangan, walang ibang tahanan. Ikaw po'n aking sandigan, tanging kinakapitan. Sa'yo'y tumatahan ang puso kong hapot sugatan. Ikaw ang aking tahanan, dahil yung umuwi yung anak, nandoon yung ama sa sa labas ng bahay. Ngunit napaka-figurative ang tahanan natin. Ang inuwi ng isang anak na umalis, tumatalikod dahil sa pride, na nagtitiwala siya na maging matagumpay siya sa buhay kahit wala ang presensya, wala ang guidance ng kanyang ama. Yung naalala niya na kung ano ang maginagawa niya. Yung naalala niya na kailangan pala niya na maninirahan sa kanyang ama. Hindi man lubos na makikita natin na seryoso yung anak na bumalik sa kanyang tahanan. Ang sa kanyang isipan, makikita natin sa parable na ito, na parabagang kanyang inuuwi yung tahanan na building. Yung ama ay nandoon sa labas ng tahanan. Nakikita niya na malayo pa lang ang kanyang anak, natanaw niya na. Ibig sabihin,
kung natanaw niya ang kanyang anak malayo pa lamang, nandoon na yung ama na mapagmahal, naghintay at naghintay, araw-gabi, na naghintay sa kanyang anak. Hindi nawalan ng tiwala, punong-puno ng pag-asa, na ito ngayon ang Pilgrims of Hope na sa year natin ito, na pinagkaloob niya sa kanyang anak na ang tunay na tahanan na sinasabi ng awitin ay nandyan sa puso ng ating Ama. Nandyan ang tunay na tahanan natin, walang iba kundi ang ating Ama. Mali man tayo pagminsan o kakamali man tayo pagminsan, ang tinitingnan natin na tunay na tahanan, yes, kailangan natin yung building, ngunit sa buhay natin bilang nananampalataya, ang totoong tahanan natin, walang iba kundi ang ating Ama. At mga kapatid, mapala din po tayo. Napakasaya ko sa linggong ito dahil pinaunlakan tayo ng ating kapatid na si Father Guido, isang CICM na 54 years na dito sa Pilipinas. Nagiging dean sa theological school ng MST, CICM, at ganun din po, naging chaplain na sa mga, o naging parish priest na sa iba-ibang parokya, lalong-lalo na dito sa Diocese of Cubao. At ganun din po mga kapatid, ang iba-iba na din pong kanyang pinaglilingkuran sa Bukal na Tipan. Talagang for how many years siya na hinuhubog niya itong BEC na ito. At again, mapalad tayo sa pagkakataong ito na nandito kasama natin si Father Guido, isang CICM. Araw sa inyong lahat. At yung mga kapatid natin na dito sa aking Music of the Gospel, sa aking channel, Father Guido, sa YouTube, at ganoon din po sa aking dalawang account sa aking Facebook na mga kapatid natin na palaging nagsubaybay. Pag minsan nga, may doon pa sa aking messenger, doon sila nagbibigay ng komento, nag-inspired sa akin, nanghingian ng mga dasal din po. At sa aming seminaryo, talagang binibigyan namin ng pagkakataon na talagang ialay din po namin yung kanilang mga intention na hiningi. At again, maraming salamat at magmabuhay po tayong lahat. Again mga kapatid, ang pag-usapan natin, pagnilay-nilayan natin sa linggong ito, the parable of the prodigal son. Ngunit nais ating bigyan ng pansin, isentro natin ang ating pagnilay-nilay ngayon sa isang ama na saysay ng isang ama na mapagmahal. Palagay ko mula sa puli, nakikita mo yung mapagmahal na ama. Kasi isipin niyo, yung bunso, edi hinihingi niya sa kanyang ama yung mana. Oo. Sino ba maghihingi ng tatay? Pwede ba pakibigay na yung mana ko? Oo. Pag buhay pa yung magulang, di ba? Parang parang mastos na eh. Hindi. Pero yung tatay, parang okay lang. Dahil palagay ko, may tiwala yung tatay sa anak. Baka iniisip niya, yung anak ko, baka gustong bumili ng lupa dahil mga magsasaka yun. Baka yung anak ko gusto magnegosyo. Sige, ibibigay ko na yung kanyang parte. Siguro, Padre Guido, napakaganda yung sinasabi mo, dahil kung ilagay natin yung ating sarili doon sa kapakanan ng isang ama, yung sinasabi mo na nandoon yung tiwala niya. Sa isang mapagmahal na ama, nandoon yung tiwala. Oo, Binibigyan. hindi niya maisip na gagawin ng kalokohan yung anak niya eh. Binibigyan niya ng kalayaan. Yeah. No, kalayaan yung isang tao dahil pag minsan baga, may mga kapatid tayo na sabihin natin na mahal ko yung taong ito, mahal ko itong anak kong ito, ngunit, or asawang ito, ngunit wala, hindi natin nabigyan ng tiwala o hindi natin nabigyan ng kalayaan sila. No? Napakahalaga yon sa isang tao na isang ama na nandoon yung kanyang tiwala at pagbibigay ng kalayaan. Yan. Oo. Yung sabi ni Gibran, yung anak mo hindi talaga anak mo. Kaya bigyan mo ng laya, bigyan mo ng Hindi, yun ang ginagawa ng tatay. Sige anak, ito na yung parte mo, ikaw na pa. Hindi kaya mahambing ito din po sa sarili natin, Padre Guido, na yes, may kalayaan tayo. Punong-puno tayo ng biyaya ng Diyos araw-araw. Ngunit pag minsan, hindi natin ginagamit ito sa tamang pamamaraan. Kaya nga, di ba? Naabuso natin ito. So napakaganda yung
inumpisahan natin sa isang ama na nandoon yung kanyang tiwala. Yan ang unang Oo. tiwala. Sige, ibibigay ko na sa iyo. Dapat kong ibigay talaga. Hindi nangyari yun eh, hindi ba? Oo. Di ba, Father Guido din, sa isang ama na nandoon yung kanyang tiwala, kahit pa man lumalayo ka sa akin, kahit pa man kinuha mo na ang lahat-lahat na mamanahin mo, ngunit nandoon pa yung tiwala. Hindi siya mag-isip na, pero kasi nandoon yung tiwala eh. Kaya nga, hindi ba matagal na nawawala yung anak niya. Pero alam niya, babalik yung ama. Yung anak niya, di ba? Alam niya, babalik yung anak ko. Hindi niya maisip, gumagawa ng kalokohan siguro yung anak ko na yon. Hindi, lang siya. Sige pa rin, nandun siya. At a certain point, di ba? Nandun siya sa labas ng kaniyang farm, sabihin na natin. Naghihintay dahil buong pag-asa, babalik yung anak ko, di magiging maganda na naman yung amin. Hindi niya maisip talaga. Nandoon pa rin yung tiwala niya, kasi kahit yung anak sa pagtalikod niya sa kanyang ama, na para bagang sa ating kultura, na pag ikaw ay tumatalikod sa yung ama, buhay na buhay pa, at kinuha mo na yung mamanahin mo, para bagang pinutol yung yung relationship mo. Ngunit sa ama, hindi niya pinutol. Kasi kahit pa man ikaw ay malayo sa akin, yung ama nag-asa pa rin na babalik ka pa rin. Dahil hindi pinutol ng ama yung relasyon. At dito makikita nga natin, yung pagbabalik ng isang anak, natanaw niya na. Na ibig sabihin doon, sa aking pananaw, sa aking pagnilay-nilay, na araw-gabi, ulan at init, nandoon sa labas ng tahanan ang isang mapagmahal na ama, naghintay. Hindi nawalan ng pag-asa na babalik din yung aking anak. Namimiss ko na rin yung aking anak. Oo. Kasi isipin natin kung gaano katagal nag-aantay yung ama. Dahil pumunta sa malayong lupain, di wala naman mga tren doon dati, wala naman mga bus o aeroplano na naglakad sa malayong lupain kung saan pumunta, di ba? Tapos kung anong ginawa, di ba? Inilusta niya lahat ng kayamanan niya. Hindi ang tagal siguro, bago na umos yung pera niya. Tapos nagtrabaho sa babuyan, nagtrabaho ilang buwan hanggang nagkaroon ng taggutom. So, sabihin na natin, baka yung tatay naghihintay ng higit na 1 taon dyan eh. Alam niya babalik, diba? At ang maganda dito, Father Guido, dahil yun nga, yung tumatalikod yung anak sa poder ng ama, makikita natin na napakaganda dahil kung ang isang anak man ay tumatalikod at yun nga, nilulusta niya lahat, yung sinasabi mo na nilulusta niya lahat, na may realization pa rin siya nung tagutom na. Nung kinakain niya lamang yung pagkain ng mga baboy, na-realize niya ngayon na sandali muna, babalik ako, gutom na gutom ako sa bahay ng aking ama, yung aking mga utusan ay lumalabis pa ang kanilang kinakain. May bahay pa. Ngayon para sa kanya, parang babalik ako doon. Kailangan ko ng pagkain. Para bagang sa kanya, ang tahanan niya ay yung bahay, yung struktura. Tumitingin lamang siya sa mga material na bagay. Tumitingin pa rin siya sa mga material na bagay. Ngunit yung ama, hindi tinitingnan ng ama dahil mapagmahal na ama, hindi tinitingnan kung ano mang reason mo sa pagbabalik mo. Ang importante, nandito ka. Kasi kung tutuusin, tingnan natin, sabi niya, wala na ako makain dito. Paano yon yung mga alila ng tatay ko, di ba? Mas mabuti pa sila. Ay, gagawa na lang ako ng storya siguro. Sabihin mo, wag mo na akong ituring anak. Ano yun? Gawin mo na nga. Pero hindi natin alam kung talagang nagsisisi siya, di ba? Dahil gagawa na lang ako ng kwento, kunwari, di ba? Hindi ako karapat-dapat, etc., etc. Ang maganda doon, pagdating niya sa tatay niya na
niyakap na siya ng tatay, etc. Hindi man lang pinapayagan ng tatay na Magsalita. ikwento yung... Oo. Diba? Wala. Alam mo, ang sinasaysay dito ng ama, hindi man nagsasalita ang ama, ngunit ang sinasaysay niya na may salaysay yung pagmamahal niya. Yan. Anak, ang pinakasaysay dito na may saysay ay yung pagmamahal ko sa'yo. No? Niyakap niya. Niyakap niya. At yun nga, alam mo, Father Guido, nakikita ko dito the joy of the kingdom of God. Na sa isang ama na miss niya na sa Cebuano kasi na mingaw na kunimo. Mingaw means mingaw ang root word dito sa namingaw ka namingaw na ako nimo ay yung katahimikan. The quietness of the heart. Nasa quietness of the heart, doon mo makikita yung totoong pagmamahal. Sa katahimikan ng ama na naghintay, umaapaw at umaapaw ang kanyang pagmamahal. At yung nakita niya na yung kanyang anak, hindi niya mapigilan yung kanyang tuwa at kanyang habag. Tumakbo pa siya. Imagine, isang ama na siya pa ang tumatalikod. Ngayon, hindi siya naglalakad, kundi tumatakbo. Ayan ang nabasa ko nung isang araw sabi, noon sa kultura ng mga Hudyo, ang matanda, hindi talagang tumatakbo. Yan. Di ba? Hindi tumatakbo. Hindi niya mapigil yung sarili niya. Hindi niya mapigilan yung tuwa, no? siguro yung alalahanin natin at iugnay natin ito kung ganun pala ang Diyos, pag nandoon sa kaharian niya, nandoon ang tuwa ng Panginoon. Ang saya-saya ng Panginoon na makapiling tayong lahat. At dito makikita natin, di ba yung pagtalikod ng anak baga ay para bagang dahil winawaldas niya lahat-lahat, nakakaroon ng bisyo, babae, ano pa yung bisyo na pinapasukan ng anak, ubos na ubos yung mana na natanggap niya na galing sa kanyang ama, na para bagang ang tiwala ng ama ang sinisira din niya. Ang kalayaan na binibigay ng ama, na ang gusto ng ama na kalayaan mo na maging maganda yung buhay mo, sinisira din po yun ng anak. At yung pagbabalik ngayon ng anak, hinauli ng ama. No, sinusuotan ng singsing, kung ito man yung dangal. Dangal. O binabalik yung dangal na nawala doon o sinira ng isang anak. Suotan nyo ng pangyapak. Magdiriwang tayo, mag-celebrate tayo. Imagine, yung tuwa ng isang ama, binabalik yung dangal at nagdiriwang pa sa pagbabalik ng kanyang anak. Napakagandang titingnan. Yun nga, ang pamagat natin ngayon ay saysay ng isang mapagmahal na ama. At kung tinitingnan natin, Father Guido, dito sa ating society ngayon, nakakalungkot lang din po. Dahil kahit nga sa Facebook natin, sa YouTube natin, o ano-anumang mga social platform, nandoon yung fake news, nandoon yung paghuhusga, lalong-lalo na ngayon na nag-umpisa na ang kampanya. No? Ang kampanya na wala mang kabuluhan, napapakinggan lang natin, walang katotohanan, binabato natin yung ating mga kapatid natin. Worse pa ay dahil kalaban ka, pag minsan nandoon yung patayan, no? Ito yung makikita natin na sa ating society, may mga kapatid tayo na tingin nila sa kapwa nila ay basura, walang kwinta. Saka puro paninira sa isa't isa. Puro paninira. At makikita natin na kung lahat na lang paninira at paninira, ano pa ang mga henerasyon nating susunod o susunod ng mga henerasyon natin, makabataan natin? Ano pang mangyayari sa mundo natin? Ang ating hinahangad na makapaglingkod sa ating bayan na yung tingin natin sa ating kapwa ay basura. Walang kahalagahan. Ang pinahalagahan lang natin, yung mga kamag-anak natin, pinapahalagahan natin, yung mga kapartido natin, pinapahalagahan natin, lalo pag nakaupo na tayo, ikaw lang kasi nakakabuto ka sa akin. Pag hindi ka nakakabuto sa akin, wala kang halaga, basura ka. Ngunit sa Panginoon, nakikita natin, tumatalikod naman yung kanyang anak, tumatalikod man tayo sa kanya, ngunit walang basura sa Panginoon.
Kaya lang, minsan yun ang yung sinasabi ni Pope Francis minsan, tayong mga Katoliko, meron tayong tendency ng ganyan. Iniisip natin mas magaling tayo sa iba. Oo. Kaya tayo mga Katoliko, iniisip ko parang napakadaling pumatol sa iba. Kaya sisiraan din natin yung mga iba. Oo nga eh. Yung paghatol, yung paninira, yung parang bahagi ng pagkatao na sinasabi ni Pope Francis. Bakit hindi natin tinitignan palagi yung mabuti? Bakit hindi natin palagi? Yun. Yung pagmamahal, yung tiwala sa isa't isa, etc. Pero hindi, negative-oriented tayo eh. Palagi negatibo ang nakikita natin sa iba. Napakaganda yung sinasabi mo bago lang, na ito ay sinasabi din po ni Pope Francis. Bakit hindi natin tinitingnan yung kabutihan ng bawat isa? Bakit ang kasamaan, ang kamalian ng ating mga kapatid ang tinitingnan natin? Dahil tayo man ay nagkakamali, ngunit hindi mawawala yung pagmamahal, yung kabutihan ng Diyos sa hinasik sa atin. Kung tayo man o tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan, at pagsabi ng Panginoon pagkatapos nito, that is good. So nandyan sa atin ang kabutihan, kahit pa man tayo ay tumatalikod sa Kanya, nandyan man sa atin ang kahinaan, ngunit yung kabutihan na nandyan sa bawat isa ay hindi mawala. Kaya hindi tayo tulad ng mapagmahal na Ama. Marami pa tayong pagkukulang. Yun ang hinahangad natin na realization natin sa ating isang Diyos. Sabi nga again, palagi ko itong binabanggit, yung sabi ni Pope Benedict Emeritus, na sabi niya, our faith is a human response to the God who loves us first. Sa isang Diyos na unang nagmamahal sa atin. Kung ang ating Ama ay mapagmahal, kung ang ating Ama ay isang maawain, mahabagin na Ama, anong tugon ko sa Kanya? Anong response ko sa Kanyang pagmamahal at siyang habag at awa? Hindi ko ba siya papansinin? Mananatili ba akong tumatalikod sa Kanya? No? Yung response natin tulad ng panganay. Tulad ng panganay. Hindi pa tapos ang istorya natin. Hindi pa tapos ang istorya. Oo. Kasi yung panganay ay, yun nga, ang tingin niya sa kanyang kapatid na bunso, basura na eh. Basura na eh. Wala nang karapatan bumalik. At dahil mapagmahal na Ama, saysay ng isang mapagmahal na Ama, linabas niya ang kanyang panganay na anak. Anak, bumalik yung anak mo. Sali ka naman dito, makipdiriwang tayo. Siya ay nawala, ngunit bumalik. Kasi yun ang anong ko rin eh. Inisip ko, yung tatay, ayaw bumalik ayaw pumasok sa bahay, ayaw sumama sa kaligayahan, yung panganay. Di pwede sabihin ng tatay, kung ayaw mo, sige, bahala ka na sa buhay mo, di ba? Ayaw mo naman Hindi, hinahanapan niya yung panganay din. Sige na. Pero yung panganay, pag hindi ka marunong magpatawad, kasi parang binubugot mo yung sarili. Actually, ito din yung ibig sabihin ng ating relihiyong Katoliko. Dahil ang salitang Katoliko is a universal. Talagang naging inclusive tayo. Bukas na bukas tayo sa ating mga kapatid. Ngunit dito sa parable na ito, na parabagang ang anak na yung panganay na anak, super believed siya sa sarili niya. Palagi naman ako sa iyo. Wala naman akong sinasaway na utos mo, nandito ako palagi. Ngunit again, nandoon yung pag-exclusive niya, na yung parabagang actually, tinitingnan ko doon sa sa ating mga komentaryo na bago binibigkas ni Jesus, sinasalaysay ni Jesus itong parable na ito, yung mga Hudyo, yung mga Pariseo na nagtatanong sa kanya. Nagkomento din po kay Jesus eh. At ang totoo ditong mga alibugha dito, yung mga taong iyon, hindi lang yung yung mga Pariseo, mga Saduseyong iyon, At pinapamulat sa kanila na, dali muna,
Sandali muna. Parang sila sinisisi siya. Oo, sinisisi siya. Actually, kung titingnan natin yung isang kapitulo, may tatlong storya. Una, yung nawalang lupa. Isipin natin na yung pastor may 100 lupa. Isang nawala. Di ba? Isang nawala. Di normally sasabihin mo, di pasensya, pero sayang. Pero aalagaan ko yung 99. Di ba? Hindi ginagawa ng pastor. Hahanapin yung... Kaya nga, yung dalawang storya na tapos yung huling storya ay yung nawalang salapi. Di ba? Hahanapin, halongkatin ang buong bahay para hanapin. Sabihin, kakaiba talaga ang Diyos. Yan ang ating Ebanghelyo din. Isang verse pa ni, I think, in San Mateo na, be perfect as your heavenly Father is perfect. Hinihikaya tayo. Kung ganun man ang ating Ama na mapagmahal, din tugunan natin. Ito yung mensahe ng ating Lenten season. Do ang Lent man, hindi lamang sa panahong ito ang pagbabalik loob natin sa Diyos, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos araw-araw na magbabalik sa Kanya. Dahil ito din pong napakaganda, Father Guido, sa isang awitin na ikaw ang aking tahanan, ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking pahingaan, na kung ang iniisip-isip man ng anak, nababalik siya doon sa tahanan kasi nandoon na lahat, materially, pagkain, magandang tirahan, ngunit hindi naisip ng anak na ang totoong tahanan pala ay yung puso ng isang ama, ng tatay. Siguro sa panahong ito ng Lenten season, makikita natin na ang pinakatahanan man talaga natin ay walang iba ang ating Panginoong Diyos. Yun. Oo. Tingnan natin lahat ng mga pagbasa halos sa araw-araw. Oo. Lalo na lumang tipan, parang love story talaga. Oo. Ang Love story. Diyos ang nagmamahal. Kayo ang aking bayan. Ako ang inyong Diyos. Kaya paulit-ulit na lumalabag ang Israel. Paulit-ulit sila pinatatawad. Ang puro storya ng pagmamahal, pagpapatawad, di ba? At kaunawa. At yung nakipagtipan ang Diyos sa Israel, napaka-faithful ang Diyos. Tinutupad niya ang kanyang mga sinasabi, no? Ang kanyang promise. Wala siyang hindi tinutupad sa papunta sa promised land. Natupad yun. Ngayon, hindi na si Moses sa mga propeta ang kanyang pinapadala para matupad ang para sa ating kalayaan, buhay na walang hanggan, ang kanyang isang anak, ang ating Jesucristo na ang kanyang pinapadala. Oo. Mensahe natin, tingnan natin, ang ating sariling puso ba ay mapagmahal, di ba? Minsan kasi tayo madaling humahatol. Tayo rin, aminin natin naman na madali. Una, ang ating nakikita kakulangan ng iba. Kaya yung sinasabi natin, pagiging marites natin. May mga lalaki ni marites, hindi mga babae lang, di ba? So, mahilig tayo talagang pumuna. Hindi, tapos minsan, hindi pa rin tayo marunong magpatawad. Pag sinasaktan tayo, ang saysay ng mapagmahal na Ama. Kakaiba yung Diyos. Mahirap tularan, pero yan ang hamon sa ating lahat. Patawarin natin ang ating kapwa. Dahil wala naman talagang napaiwan kapag ang Diyos ang siyang nagpapasya sa atin. Ang Diyos ay tumatanggap sa bawat isa sa atin. Ano man ang ginagawa natin, tanggap pa rin tayo. So sana yun ang ipapakita natin sa ating kapwa. Tanggap natin ating kapwa ano man ang kanilang ginawa sa atin. Maraming salamat sa pagkakataon. Napaka-bless po, Father Guido, ang ating mga taga-subaybay ngayon. Itong mga taga-subaybay natin ay nung iba dito ay nung nandun ako na-assign sa parokya for almost 9 years at sa school. At sa atin mga kapatid, the music of the gospel, isang saysay ng Ama na mapagmahal. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless. Lumayo man, ikaw ay talikdan. Kamay ko yung tangan,
hapon, aking sandigan.